Hello mga ka-traders, kamusta po? Ang tagal na nating hindi rin nakagawa ulit ng mga video. So ito, first video ko ngayong December. Analysis tayo for next week. Siyempre, samahan nyo na lang ako. Tignan natin kung saan pupunta ang market next week. Okay? So, start na tayo. Bago yan, magpapakilala muna ulit ako. Ako nga pala si Jay at isa akong forex traders na kagaya mo. So, let's go! So, dito, may nakita ako dito na trend. Ayan. Pababa. Okay? Kapansin-pansin na kagad sa akin kapag yung ginawa niyang market, tiningnan mo, kapansin-pansin kagad siya talaga. As in, kumbaga parang kasanayan mo na kasi. So, dito may nakita akong trend, pababa. And then, dun sa paggawa niya ng trend, ito, yan, pababa. Siyempre kapag may pababa, 'di ba, may lower low, lower high, yan, pababa. Okay? Tapos dito sa area na to, tong area na to, may nakita ako diyan na sign for reversal. So ano ba yung mga reversal natin? Kung ewan ko lang sa mga siguro sa mga user ng ICT or ano, pero hindi kasi ako ganun. Ang reversal para sa akin ay yung double top, double bottom, head and shoulder. Yan yung hanggang ngayon nasa akin. Lumana siya pero talagang working pa rin at gumagana pa rin naman. Gumagana pa rin naman. At nandun pa rin siya sa market. Okay. Para sa akin, may nakikita ako dito na head and shoulder. Kung nasaan yun at paano nangyari, okay, tingnan natin kung bakit nga ba nangyari. Okay. Dito, nakakita ako dito ng double bottom. Ito. Yan. Lagyan na natin ng double bottom. D-bottom na lang. Yan. Tapos, sa double bottom, may tinatawag tayong neckline. So, ito yung neckline natin. Yan. So, neckline, angat, tapos nag-retest naman, di ba? Retest, hanggang first retest, second retest. Okay? And then, umangat pa siya. So, dito, nakita natin, dun sa trend na to, yan, yung downtrend, nakita natin na tinapos niya na dahil binasag na to. Familiar ba kayo dyan? Di ba kapag ang trend, for example, ang trend natin, ito, kapag ang trend natin ay pababa, nakita natin may pababa. Di ba? Tapos, yan, binasag niya to, yan, pwedeng dito, yan, tapos sabay angat. Angat. Yan. Yan. Kumbaga, ang tawag nyo dito sa mga ICT, SMC, di ba? YCOP, ang tawag natin dito ay sa SMC, Choco. Hindi ko alam, hindi ko not familiar, di ba? Yan, may choke tayo dyan na nakita. Choke. Yan, di ba? O kaya naman, sign for reversal kapag sign of week. Kumbaga, ganun. SOW kapag YCOP, ICT, hindi not sure ako dyan. Yan. Kumbaga, meron tayong nakita na sign for reversal dito. Kumbaga, from downtrend, pwede nang umangat yung market. So, ayan. Nakita natin. Tapos, pagbasag na dyan, bumaba. Okay? Tapos, yung price hanggang dito lang. So, eto. So, kung familiar naman kayo sa QM, di ba? Quasimodo level. Yan. Pero para sa akin, ito ay shoulder, tapos isa pang shoulder, yan, tapos itong double bottom na nangyari dito, ito talaga yung bumasag dun sa ano natin, ito talaga yung bumasag sa tinapos yung pag downtrend. Okay? So dito ay gapalitan ko to ng head. Yan. So head and shoulder. Head and shoulder po. Ang head and shoulder ganito siya. Style niya.
Okay? Pag binaliktad mo, papaliktarin mo lang, ganyan pa rin. So, yan. So, yung head and shoulder, sabi ko nga, is sign for reversal. So, nagmukha lang siyang sideways, pero sa sideways niya, may binuo siyang ganito. So, head and shoulder. Okay? So, ito para sa akin, ito ay neckline. Ito ang neckline. Once na, for example, galing dito sa baba yung presyo, diba? Galing sa baba yung presyo, at binasag niya yan, 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 tapos sabay magre-retest and then aangat. Okay? So, ayan. May unang retest tayo dyan. So, hindi nga lang una, umabot pa ng hanggang dalawa ito. Yan. So, nung binasag yung neckline, umangat na. Okay? Sa ganito, nakakatakot lang kasi nga, dapat malaki yung pan mo kapag sa malalaking time frame nangyayari. Kasi ang, pag dito, pag ito yung area, na maganda ang mag-entry. Ang problema, pakalayo naman ng SL mo. Di ba dito? Tapos, ang target mo nandito. Yan. Yan. Mamaya lalagyan ko lang ng high cut. So, andyan. So, shoulder, head, shoulder, tapos sabay angat, neckline. Ito yung confirmation na pag-angat. Ito yung confirm kapag yung neckline ay binasag na. Kumbaga, yun yung confirm na matutupad o mangyayari yung head and shoulder. Okay? Ibig sabihin, natupad yung reversal. Okay? Nagmukha siya sideways, pero sa sideways niya, gumawa siya ng head and shoulder. Okay? And then, nung binasag yung neckline, ayan nga, umangat. Okay? So dito nangyari din naman 'yan. Sa ganito kasi sitwasyon, napakalaki talaga ng mangyayari sa ang laking SL, di ba? Isipin mo ng 4,110 tapos ang SL mo nasa 3,999. Oh, sabihin natin 4,000 yung SL mo. 'Di ba? Napakalaking pips. So, kaya ang hirap na ganyan. Pero syempre, kung may malaki ka naman puhunan at kaya naman yan, di ba? Ibig sabihin, ganito gagawin mo dyan. Every time na, for example, binasag siya, tapos bumalik siya, first entry mo dito, second entry mo, for example, dito, last entry mo kapag malapit nang mahit yung SL mo dito naman. Di ba? So, ayan, 3 entry yan. Pag malaki naman yung pagpuhunan mo, kumbaga 0.1 ka muna dito, 0.2, 0.1, 0.1, tapos bitawan mo. Yung mga, yung mga swing trader. Okay? And then, ganun yan. So, kung nakita to nila, congrats, talaga namang nanalo. Okay? Hala, ayun na naman. Lalo na naman buburahin. Wait lang po. So, nakita natin na na-hit niya na yung, kumbaga, target ng ginawang head and shoulder na to. Kasi ang target, sa ganitong head and shoulder, ito kasi lang talaga yung target niya. Yung pinaka taas nito, nung swing. Okay? Yan. Yan. So, ayun. Wait lang. So, ano nga ang possible na pwedeng mangyari? Kapag kasi na-hit niya na yung, tawag dito, pag na-hit niya na kasi, yung target niya, possible na bumaba. Pero hindi. Pwedeng possible din na magtuloy-tuloy pa pataas. Okay? Pero dito, kasi dahil may first retest lang tayo, at may nakita rin akong double bottom dito nang walang retest ito. Ito yan. 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 May double bottom dito sa area na to. Ito. Nang walang retest yung neckline. Ito. So possible na magkaroon ng retest. Diyan. Tapos ito, first retest pa lang naman. So, possible yan na pagka-hit niya ng target, yan, ito yung susunod niyang
pwedeng dito. Second retest ng neckline, ng head and shoulder, o retest nitong double bottom. So, ang price nito ay nasa 4110, 4,110. Tapos yung isa naman ay 4,100. Okay? Pwede doon hanggang doon yung maging pagbagsak ni gold sa next week. Okay? Medyo mahaba yun. Mahaba. Pero yun yung nakikita ko. Okay? Ano naman yung possible reason na pwede ngang umangat pa si gold? Kapag po binasag niya itong area na to. Yan. Kapag ganyan nangyari. Yan. Pag binasag niya yan, at nag-above dyan yung price, kunyari, ibig sabihin, ano bang ano to? 4,050. Mga gano'n, 4,046. Ganyan. So, lalagyan na lang natin ng price. Itong 4,050 na lang. 4,250. Ay, wala. 4,250. Sige, 4,250. Yan. Kapag ang price umabot dyan at nag-hold dyan, ibig sabihin, nagkaroon dyan ng nanatili dyan yung price sa 4,050 na yan, pwede talaga yung umangat o dumaretso na o mabilis na pag-angat na yan. Ang target niya kagad, first target niya dyan ay sigurado ako dyan 4,300, 4,050, ay hindi naman sigurado. Yun pala yung mga pwede niyang i-target, yung 4,300, 4,020, 4,050. Okay, kapag nag-stay put yung price sa 4,050, 4,250. Okay? So, bakit? So, hanap tayo ng dahilan kung bakit. Tingnan natin sa malaking time frame. Subukan natin yung day. So, tatanggalin ko na muna yung... hindi na natin tatanggalin. Ayan na natin yan. So, kung mapapansin natin dito... hindi, mas maganda kung tanggalin nga talaga. Remove drawing natin. Yan. Kung mapapansin natin dito, sa one day, sa day 1, nagkaroon siya ng ganun din. Double ano ba yun? Double bottom. Tapos may neckline. Tapos yung neckline ni-retest. Okay? Retest, then umangat ulit. So possible talaga na umangat pa hanggang sa pinakataas. Kasi kapag may mga ganyan nga, sabi ko nga, ang target nila yan. Ayan. Pero kasi nga, dahil may details na kasi tayo dito sa ano. So ito yung double bottom. Ito, double bottom. Ito naman yung neckline natin. Ayan. Tapos ito yung retest. Then angat. So possible yan dyan. Ayan. Okay? So kapag umangat at ang price ay nag-stay put sa 4,250, natili siya ron. So pwede talagang target niya ay 4,300, 4,350. 4,350. Okay? So ayun lang. See you next week. Bye-bye.